Hey, what's up guys? So, may gusto naman akong video na i-share sa inyo ngayong araw na to, ano. Ito po ay yung mga kalokohan ng mga nagbebenta ng sasakyan na mga mandurugas na gusto lang makabenta ng sasakyan, ano. Kasi ito yung case ko. Nabili ko pa tong sasakyan na to 8 months ago. So, ginagamit ko yung sasakyan, so far okay naman. Pero ngayon, may napansin kasi akong kakaiba sa sasakyan na to. Ito talaga yung mga ginagawa ng mga mandurugas na mga seller na sasakyan, ano, is yung gusto lang magawa is yung mabenta yung sasakyan. So bahala ka na. So napaka-importante talaga guys na kapag bumili tayo ng sasakyan is tawag nito, mayroon tayong OBD scanner. Okay, so in my case kasi hindi ko masyado na-check tong sasakyan kasi nga medyo mabilisan yung medyo nagmamadali at saka medyo mabilisan yung pagbili nito kasi nga may hinahabol akong oras, ano. So pero ito gusto kong i-share sa inyo to guys, and tingnan natin kung anong trouble na to ng sasakyan na to. Tara. Ayan, okay guys. So, bago ako mag-proceed doon sa sinasabi kong trouble ng sasakyan, gusto ko munang humingi ng tag nito, opinion nyo guys. Kasi nagpa-plan po ako na mag-change ng kulay ng mugs. Ayan. Ito po kasi yung kulay ng mugs ko. So, I'm planning to change the color na bali ako na mismo mag-DIY. Yung problema ko lang is hindi ako makapag-decide kung anong magandang kulay na bagay dito sa black na color ng sasakyan. Ayan guys, oh. Bali ito yung ang kulay niya sa ngayon. Parang may pagka-maroon siya, na may pagka-red na maroon. Gusto ko siya kasing palitan. So, yung pinagpipilian ko guys is, ayan, ito yung mga kulay na pinagpipilian ko. Yan yung bronze, gold, tapos yung gunmetal, ayan. Parang ganyan yung kulay na, or pwede din tong silver. I don't know kung babagay sa black. So sa inyo guys na naka-experience na or medyo may idea sa pag bagay-bagay ng mga kulay, I don't know kung ano pa yung mas magandang kulay na ibagay dito po sa kulay black na sasakyan. Ayan, no, sa ating Honda Civic. Yan guys, so please comment down below guys. Please comment down below kung ano po yung magandang kulay na ikulay natin sa ating mugs kapag black yung color ng ating sasakyan. Ayan guys, so abangan ko yung mga comments sa ilalim. Thank you po. Okay guys, so balik na tayo doon sa sinasabi ko kaninang trouble na napansin ko sa sasakyan na to. Is ito yan guys. Ito kasi pag nag-on ako ng key, ayan kung makikita nyo, supposed to be naglulutangan yung mga ilaw dyan, di ba? So may napanood kasi akong isang video na Honda Civic Dimension din, na pag on niya ng key is may umiilaw doon dito sa taas na part na to, yung SRS. Ito kasi sa sasakyan na to is equipped with SRS airbag. Ayan guys, naka SRS po ito. Ito po kasi ay VTIS. So meron po kasing model nito na walang airbag pro. So ito yung VTI na to, itong Dimension na to is equipped with SRS airbag and of course ABS. So ito, kung nung napanood ko yung video na yon, doon ko lang napansin na supposed to be is meron sanang SRS na nakailaw dito sa part na to. Pero ito guys, wala akong nakita. Ngayon ko lang talaga, last week ko lang ito napansin. Sabi ko, bakit walang yung sa akin equipped with SRS, ayan, pero yung sa akin walang umiilaw na SRS dito. And supposed to be kapag di ba, pag lumabas yung SRS, pag in-start mo yung sasakyan, supposed to be mawawala yun. So ito wala talaga. Pag on mo ng key, ayan na yung mga nakailaw. So wala ko talaga makitang SRS. Sabi ko, baka may kalokohan ginawa to yung may-ari dati nito. And may napansin ako na parang itim dito sa part na to. Diyan sa supposed to be na diyan lumalabas yung SRS. Hindi ko napansin dati yan. Akala ko dati parang may itim lang na nilagay diyan. Yung pala parang napansin ko parang diyan yata supposed to be diyan yata lalabas sana yung SRS na ilaw. Indicate kung okay yung SRS or hindi.
So, ayan, walang SRS. So, try kong buksan to guys. Titignan ko kung ano yung parang electrical tape na nilagay dyan para hindi makita yung SRS na indicator. So, ayan guys, tignan natin. Buksan natin to. And titignan ko kung ano yung ginawa na kalokohan ng dating may-ari dito para lang siguro baka ewan ko baka naka-indicate yung SRS diyan. So posible na hindi gumagana tong mga airbag ng sasakyan kasi baka mayroong trouble kaya niya nilagyan ng parang ano ba yan, electrical tape siguro yan. So tara guys, buksan natin. Ay guys, so bali sa pagbukas dito guys is meron lang ditong dalawang screw dito sa part na to. Ayan, kabilaan, isa, dalawa. And of course, kailangan lang nating pihitin tong ating manibela pa ilalim. Ayan. Ayan o. Kasi yung manibela natin is pwede itong galaw-galawin. Ayan. And para magkaroon tayo ng access dito sa mga screw. Dalawang screw lang naman to. And pwede na nating hugutin itong parang cover. Parang cover na to. Okay? Bubuksan natin dito para makita natin. So, dito guys is dalawang screw lang naman. Dito sa part na to and saka dito. Okay? Yan. Dito sa kabila. Okay. So dito tayo magtutuklap sa ilalim muna. Ayan. Okay. Okay. And ayan. Okay. Okay, yan guys. So natanggal na natin. Okay, yan. So natanggal natin yung parang cover niya. So dito sa loob, meron naman tong tatlong screw. Okay. Ito. Dito sa side na to. Dito at saka dito sa itaas. Yan. So, pag natanggal natin yung screw na yan, then pwede na natin siyang hugutin palabas. Electrical tape nga guys, yung nilagay. Yan guys, so natanggal ko na yung tatlong screw. So ngayon pwede na natin hugutin itong ating dashboard. So of course tatanggalin muna natin itong mga wire harness para totally na makuha natin. Yan. Okay. Ayan guys, so ito nga at natanggal na natin itong buong assembly. So ayan, gusto ko lang pakita sa inyo kung ano to. Hindi ko talaga napansin to guys. Ngayon ko lang napansin to. Ayan o, ayan, kung makikita nyo, ayan, yung parang square na yan, ayan o. Ayan, so nung talagang chinek ko to, hindi ko nakita na parang na meron palang parang nilagay. Ayan o, na electrical tape ba yan o ano. So ayan, so tatanggalin ko yan guys. At titignan natin kasi nga base doon sa video na panood ko doon, dyan talaga nakapwesto yung SRS na indicator. So ayan, nilagyan ng electrical tape. Nako, patay. So sigurado ako siguro umiilaw yan. So sigurado trouble code, may yung trouble code. So ayan, tignan natin, buksan natin. Tignan natin kung ano. So sa pagbukas naman ito, sa pagtanggal ng cover na to, meron na namang mga clip dito sa tagiliran niya. Ito, and of course ito. Ayan, then pwede nyo na itong tanggalin. Napaka easy lang po to. Okay. Okay, yan. So natanggal natin itong mga clip. And of course, ayan, ito na. Natanggal ko na itong kanyang plastic na cover. So ito siya guys. Yan. Yun o. So of course, gagawin ko is tatanggalin ko yan. And
i-try kong i-install and titignan kung umiilaw yung SRS, and try natin i-start kung okay. I don't know. So sigurado, ayan o. Si electrical tape nga guys, yung nilagay. Ayan. Hindi ko talaga napansin to nung kinuha ko tong sasakyan. Kasi hindi naman halata talaga. Hindi halata na parang mayroon siyang nilagay dyan. So, eto guys, yung nakuha ko na nilagay. Ayan o. So, electrical tape nga. Ayan. So, lilinisin ko na lang yan. And try kong itawag dito. Ibalik. And tignan ko kung ano yung ang kalalabasan nito. Ayan. Ayan, okay guys. Ayan, at nalinis ko na yung pinagtanggalan natin ng electrical tape. Ayan. So, hindi ko muna binalik yung cover niya. Gusto ko kasing tignan kung ano talaga. So, bali, binalik ko muna yung mga wire harness. And gusto kong i-check kung ano nga ba, kung andan dyan nga ba. So ayan guys, ayan. So yun nga, confirm nga, ilaw siya ng SRS and hindi nga siya namamatay. Yan guys, oh. Yan. So naka-on lang siya, but still, tignan natin. Try kong i-start. Kung mamamatay siya, I don't know. Try ko. Yan. Lumabas ABS, patay yung ABS, pero yung SRS, ayan, steady, nakailaw. Yan guys, nako. So yun nga, ito yung mga ginagawa ng mga manlolokong mga seller ng sasakyan, na kapag hindi ka talaga masyadong masinsin sa pag check, ayan oh. So iniwang na yan, nakailaw. So meaning merong problema sa ating SRS. Yan. So yan yung mga abangan natin. Yan yung mga next na i-vlog naman natin kung paano natin ito-troubleshoot yung SRS na yan. Yan guys. So titignan natin kung paano natin makukuha yung code kahit na wala tayong tag nito, OBD scanner. Kasi nung binili ko nga to, wala akong OBD scanner, wala naman akong personal OBD scanner. So yan yung mga abangan natin sa mga next na video natin guys. So maraming salamat sa panonood guys, and hopefully na may naitulong ko sa inyo ng konti. Maraming salamat po.